Part 26. Vincent POV. I just stood there and kept on looking at her intently. Hindi ako makapagsalita because my heart was racing. Hindi ko alam kung ano itatawag ko sa kanya dahil ayoko siyang biglain na alam ko na ang lahat. How long do you plan to stare at me? Masungit nitong tanong sa akin. Sorry, yun lang naman. Hindi mo ba ako dapat i-welcome back? Ano? Like, welcome back, Madam President, o welcome back, Mrs. Huh? Huh? Ginaya niya ako. Sabi ko, hindi mo ba ako i-welcome back? Pangalawang beses ko nang muntik mamatay dahil sa'yo. Cool niya lang na sinabi lahat ito sa akin. You know that I know? Halos magsalubong ang kilay ko dahil sa mga sinasabi niya. Of course! You're smart. That's why I married you. I was probably asleep for a couple of days because of some medicine at hindi ako magtatagal para malaman mo kung sino talaga ako. Alam mo ba kung gaano mo ako pinag-alala? I asked her. I wish I know. Lumapit ako at mabilis siyang niyakap. Ramdam ko ang gulat niya pero hinayaan niya lang akong yakapin siya ng mahigpit. You can't throw me. You can throw me. You're injured. Sabi ko habang yakap ko pa rin siya. How did you get so strong? Narinig ko ang pagtawa niya. Stop crying at baka mapaniwala mo na ako. Sabi niya. Hindi ko namamalayang nararamdaman niya na pala yun kahit na hindi niya ako nakikita. I was really afraid. It is the worst deja vu. Sabi ko sa kanya. Akala ko nawala ka na naman sa akin. Lumayo siya sa akin at tinitigan ako ng maigi, as if reading what's on my mind. What's with all of this emotion, President Vincent? Seryoso niyang tanong sa akin. I know that I am a jerk, egoistic and selfish pero maniwala ka. I love you. Mahal na mahal kita. Shock was written all over her face. Kung ano-anong sinasabi mo? I am not telling you to forgive me right away. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita. And I am really sorry for being the worst husband. I let you fought the hard battles alone. You were all alone when you lost our child. And I will not leave you again. Alam mo naman na kailangan ko ng higit pa sa mga salita mo, di ba? Tanong niya. Alam ko, hon. Alam ko. Taon ang lumipas, Vincent. Ilang taon ang sinayang natin parehas. And we both know that we are not yet ready to just jumpstart everything. Nasaktan mo ko at nasaktan din kita sa pagtatago at pagsisinungaling ko. I deserve it, sabi ko. Pero, if you will ask me, she said and she sighed. Of course, feelings don't fade away easily. That's why I came back. That's why I couldn't stop myself to make sure you were safe. Dahil kahit anong sabihin mo o kahit anong sabihin ko, ay importanteng parte ka ng buhay ko. Celeste, pero may mga nabago. Hindi ka man nagawang tuluyang burahin sa puso ko, pero hindi na rin ako katulad ng dati. My heart did long for you, but it is not longing anymore for you to reciprocate it. In short, maaaring mahal pa kita, pero hindi na gaya ng pagmamahal ko sa'yo dati. Napahinto ako sa sinabi niya. I felt a pang of pain in my chest. I honestly care a lot about you pero hindi ko alam kung sapat yun para kalimutan ang lahat ng nangyari, magpatawad at magsimula ng panibago. I understand how you feel, sabi ko kahit pa nahihirapan ako. It is my fault. We wasted so many years and I want you to know that I will do everything to make it right. Hinawakan ko ang kamay niya. Ikaw ang bahala, sabi niya sa akin. Pero kung sa tingin mo hindi ako worth it and you decided you wanna be with someone else, I want you to know that it's totally fine. I lost myself trying to reach you. I need to retrieve it back before I can open up. Wala akong may papangako sa iyo pero sino ang nakakalam kung ano ang hinaharap? It's us, sagot ko. Ano? I assure you na tayo pa rin sa huli. There will be no other option in the future. Umiti siya sa akin. Kung hindi papayag ang mundo na ikaw ang makakasama ko hanggang dulo,
kahit mismong mundo, lalabanan ko. Pam, POV. Diyos ko, pinaalis-alis pa kami nitong si Vincent. Ano kayang sinasabi niya at nagising na si Celeste? Sabi ni Ferdy habang paket kami sa hospital room ni Celeste. Nagkausap na kaya sila ng maayos? Yun ang tanong ko. Hindi kaya magalit si Celeste sa akin dahil sinabi ko sa inyong lahat? Huminga ako ng malalim bago naglakas loob na buksan ng dahan-dahan ang pintuan ng hospital room. Hindi ko nga gusto yung ganyang flavor na yan. Narinig ko agad ang boses niya na siyang nagpagaan na loob ko. Alam kong gising na talaga siya. Vincent naman, ano ba? I am trying here. These oatmeals all look the same to me. Bakit kasi ang daming pinadala ni Pam? Banana flavor lang, hindi mo pa mahanap? Nagpresidente ka pa. Napangiti kami ni Ferdy nang marinig namin nagtatalo ang mag-asawa. Han, ibang bagay ang eleksyon. Ito ay pagkain at dieta. Han, Karian, sino nagsabi sa'yong tawagin mo akong Han? Pero kasal na tayo. Nakasilip na kami sa kanila. Nakaupo sa kama sa Celeste at nanonood sa ginagawa ni Vincent na kasalukuyang gumagawa ng pagkain niya. Hindi nila kami napapansin dahil nagtatalo sila. As if naman may option ako. Tanong ni Celeste. Mabilis siyang tinitigan ni Vincent. Ano? Wala. Where's my oatmeal, Press? Pakibilisan. Sigaw ni Celeste dito. This is them noong mas bata-bata pa sila. Sabi ni Ferdy kaya napalingon sa amin yung dalawa. Hi! Awkward kong bate. Celeste's demanding at matigas ang ulo while Vincent is impatient. Pares natuto kung paano sila nagtagal na dalawa. Nagtitiis nga kasi ako. Sabay nilang sagot. Anong sabi mo? Celeste shouted. Imagine her, the normal Celeste na hinaluan ng pagka-Amazon ng Rome ang ugali. She is a ticking bomb. I said nothing. Vincent said at bumalik sa pagtingin sa mga lalagyan ng oatmeal. Lumapit ako doon at inabot sa kanyang banana oatmeal na gusto ni Celeste. Salamat, Pam. Hoy, Press, ipapaalala ko lang sa iyo na ikaw ang nangako na ipupursue mo ko. Pinilit ba kita? Kaya magtiis ka. Will you stop calling me Press? Vincent said impatiently bago bumaling sa akin dahil hindi naman ito sanay gumawa ng pagkain ni Celeste. Pam, please help. Natawa ako sa mukha nito dahil para itong bata. OMG! Nililigaw mo siya ulit? Fernando said. I want to do that for her pero I actually prefer the more mature and intimate part. Hoy, pisit ka! Anong intimate part? Wala. I said, I love you and thank you for staying married to me. Sabi ni Vincent. Umiling na lang si Celeste sa kanya. I told you, ganyan talaga siya kaya nga believe ako nung mag-behave siya sa palasyo. Bear with it. Inasawa mo yan. Lumapit si Vincent at umupo sa harapan ni Celeste. Tulungan kitang kumain, sabi ni Vincent. Tinitigan naman siya ni Celeste ng saglit bago bumaling sa amin na namumula ang mukha. Pam! She called me kaya lumapit ako at yumakap sa kanya. How many times do you plan to die? Tanong ko sa kanya habang yakap ko. Natawa siya ng bahagya. I do not have plans to die anymore, pero I do wanna kill him and my sister, sabi nito at masamang tinignan si Vincent. Huminga ng malalim si Vincent. Ngayon ko lang siya nakita na ganitong kahabang pasensya. Can you please eat na? Vincent asked her, pero sinamaan lang siya ng tingin ni Celeste. Han. Isa pang Han mo riyan? Ano? Ako nakakain mag-isa. Injured ka nga and there is no table sa bed na to. Celeste sighed at tumango. Here comes the airplane! Pangaasar ni Vincent sa kanya. Pwede bang barilin na lang kita? Nagbibiro lang, Han. Pinanood lang namin silang dalawa ni Ferdy. My heart was somehow at peace dahil kahit alam kong mahal siya ng kapatid ko at kahit anong deny niya, alam ko, she loves him. Baka natatakot siya ngayon pero alam kong she is where she truly belongs. Sa piling ni Vincent. Siya ang asawa ng presidente kung tutuusin. Magtutuloy-tuloy na kaya ang love story ng dalawa?
Hanggang saan sila magiging masaya gayong andyan pa si Selena? Paano nila haharapin at ipapaliwanag sa buong Pilipinas na bumalik na ang tunay na asawa ng presidente? Abangan sa mga susunod na kabanata.